Mga kaboses, ang napakagandang araw naman po sa ating lahat at welcome po dito sa ating YouTube channel. For today's video mga kaboses, ito tatalakayin po natin mga kaboses, magre-react po tayo, no? Kasi po, no, nagsalita na po si Senator Risa Hontiveros mga kaboses regarding po sa doon po sa alleged po na bumaliktad po yung alleged fake witness mga kaboses na kanila pong kinuha, no, para magtestimonya, no, laban po kay Pastor Apollo Kibuloy at kay Vice President Sara Duterte, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at kay former President Rodrigo Roa Duterte mga kaboses. Ito po magre-react po tayo kasi napakahalaga po ng usaping ito mga kaboses, kasi po, no, nag-react na po si Senator Risa Hontiveros kasi matindi po yung aligasyon po laban sa kanya, no? Kasi allegedly mga kaboses, no, meron pong binigay daw na 500,000 pesos, no, sa bawat statement raw ho mga kaboses. Yan po ay statement naman po doon po sa bumaliktad po na ika nga nag-witness raw ho mga kaboses. Ito po si alias Rene. Basahin po natin ito pong news po mula po sa Bilyonaryo News Channel. Ayon po dito, Riza Rips alias Rene. Senator Risa Hontiveros slammed the viral video of alias Rene, calling his claims fabricated and a desperate attempt to derail the Senate's investigation into Apollo Kibuloy. She warned that those behind the smear campaign may face legal action for threatening witnesses and spreading lies mga kaboses. Ito po, meron raw po silang sangkaterbang ebidensya tapos po nitong binara mga kabos. Yun pong ayun po false witness raw po, no, sa Kibuloy Senate probe mga kaboses, no. Ang balita pong ito ay mula po sa mismong post ni Senator Risa Hontiveros, which is share po mga kaboses. Ito pong isa pong vlogger, no, na si Tio Moreno. Ang caption po ni Tio Moreno, kung fake news lang pala si alias Rene, so bakit kayo naniniwala sa kanya at ginawa niyo pang star witness against Kibuloy, VP Sara and PRRD? If falsehoods and sinasabi ni alias Rene, does that mean falsehoods din lahat ng sinabi niya sa Senate? Sagot, Madam Chair. Yan po ang sabi ni matapang po na sinabi ni Tio Moreno. Ayon po kasi sa statement ni Senator Risa Hontiveros, ito basahin po natin statement on the falsehoods being spread by a former Senate hearing witness. Former Senate hearing witness. Ayon po sa kanya, kasinungalingan ang mga aligasyon ngayon mula sa nagpakilalang dating testigo sa pagdinig ng Senado ukol sa mga krimen ni Pastor Apollo Kibuloy. Sangkaterba ang ebidensya ng aking opisina na magpapatunay na gawa-gawa lang ang pahayag ngayon ng taong iyan. All witnesses presented during the Kibuloy Senate hearings freely and voluntarily offered their testimonies and the evidence they carried. Lahat ng yan ay may paper trail and readily corroborated by multiple agencies and officials. Handa rin kami ilabas ang iba't ibang screenshots at video sa tamang panahon. We have reason to believe that this individual has been coerced or paid off to derail the ongoing criminal proceedings against Kibuloy and disturbingly threaten my staff. May threat po sa kanyang staff and the witnesses who spoke out against Kibuloy's heinous crimes. Ganyan sila kadesperado. We are preparing our serious legal response against this act of harassment and intimidation. Hindi namin palalambasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito. No, yan po ang sinabi ni Senator Risa Hontiveros, no? Kaya sinagot po ito ni Tio Moreno, kung fake news lang para daw po si alias Rene, so bakit raw naniwala sa kanya at ginawang star witness against Kibuloy, VP Sara and PRRD? If falsehoods ang sinabi ni alias Rene, does that mean falsehoods din lahat ng sinabi niya sa Senate? Yan po sinabi ni Tio Moreno Balikan po natin, magbigay po tayo ng summary kasi napakahaba po nung video, no, nung nagpakilala pong former star witness
noon mga kaboses. Basahin po natin ito pong summary na ginawa rin po ni Tio Moreno para po mas mabilis na lang po sa atin. No? Hindi na po natin i-play yung video, but naka-roll po yan dyan sa ating screen mga kabos. Yan po yung video. Napakahaba po niyan. It's 18 minutes mga kaboses. So atin na lang pong pumunta na lang po tayo sa summary kung bakit nga ba o ano ba yung sinasabi niya against po kay Risa Hontiveros at bakit niya mga kaboses napiling bumaliktad na, no? Siguro na konsensya na siya sa mga Duterte at lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy mga kaboses, no? Kasi sila mismo yung mga taga Kingdom of Jesus Christ, ito taga Kingdom of Jesus Christ ito no? Itong sinasabing fake witness mga kaboses, no? Taga Kingdom of Jesus Christ na kinuha at aligasyong binayaran raw po, sinuhulan para po magsalita against Duterte at Kibuloy. Unang-una po sa summary na sinabi ni napakilalang alias Rene, mga kaboses, nung unang kinausap siya ng kampo ni Senator Risa Hontiveros, nagsulat raw siya ng personal na karanasan. Ni wala raw hong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking, mga kaboses. Pangalawa ho, pagkatapos niya raw hong magsumiti ng affidavit, pinakilala siya sa isang abogado. Doon siya nagulat dahil binigyan siya ng revised version ng affidavit na may dagdag na kwento ng pananakit, sexual abuse at human trafficking against Pastor Apollo Kibuloy. Ito po'y galing sa statement niya ha, mga kaboses, hindi po tayo naggawa-gawa dito. Napanood ko rin yung video, no? Binasa ko lang ito kasi maganda kasi ginawa ng summary ni Tio Moreno, mga kaboses. Pangatlo, may mga fake news na isinama tulad ho ng sinabing lumabas siya sa SMNI News pero ang totoo ay nasa Glory Mountain lang siya noon. May dagdag pa na kwento ng mga baril na dinadawit sina VP Sara Duterte at Rudy Duterte. Pangapat, pinilit rin siyang isama sa statement ang mga pangalan ni Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Panglima ay 500,000 daw ang inaalok sa kanya para dumalo sa Senate hearing at dagdag na 500,000 pesos kung isasama niya sina VP Sara at PRRD sa kanyang testimonya, mga kaboses. Pang-anim po, isang linggo bago ang Senate hearing noong 2024, pinatira raw siya, no, sa isa pong condo unit at sinabihan kung ano ang dapat niyang sabihin sa hearing. Ikapito ay may binabase siyang script habang nagsasalita raw sa Senate hearing, mga kaboses. Yan po yung kwento niya. Pangwalo, no? Matapos ang hearing, pinatira daw siya sa condo ni Senator Risa Hontiveros sa Manila at tinanong kung may kakilala pa siyang pwedeng maging witness kapalit ng pera. Nako po, matinding aligasyon ito matinding akusasyon ito laban kay Senator Risa Hontiveros. Mukhang magkukulong talaga siya dito mga kaboses, kasi mabigat po ito kapag yung star witness ang bumaliktad, mga kaboses. Posible pa mapapawalang bisa yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy dito Noong August 29, 2024, ay ayon pa dito bawat research na daw on information na binibigay niya sa Senado ay binabayaran siya ng 12,000 per information. OMG. Noong August 29, 2024, nag-dinner sila kasama si Brenda Portugal aka Amanda, ang legal team niya, kasama si Attorney Joanna Paula Domingo, ang sub office Attorney Ayn Intrina at ang personal niyang lawyer na si Attorney Ange May Bagudio. Sinabihan siya na ituon sa human trafficking ang kaso dahil mahina raw ang sexual abuse angle. Si Attorney Domingo raw ay gumagamit ng private jet ni Sap Lagdameo. Papuntang Davao, naku po. Matinding aligasyon ito. At ayon kay alias Amanda, gusto na raw niyang sumuko pero may mga taong nag-uudyok pa rin sa kanya, mga kaboses. Ito, napaka nito, no, mga kabos, napakatindi po ng aligasyong ito. Sabi raw paraho ni Attorney Domingo, hinahanapan sila ng butas. Hinahanapan nila ng butas si Attorney Israelito Terion para madisbar dahil magaling daw ito bilang abogado. Napakagaling naman talaga ni Attorney Terion. Plano rin daw nila ang extraordinary rendition kay Pastor Kibuloy pero hindi ito natuloy dahil nanalo si Donald Trump at nawala ang connection nila sa US government. Kasi panahon ni Joe Biden, no, mga kabos, si Social Democrat doon sa sa US, sila para may mga
Pare-pareho sila may tupak di ba? So may connection sila doon sa US, no? Kinalaban nila itong pastor, mga kaboses. Tapos noong November 5, 2024, nagkaroon ng meeting kasama si Yusek Nicholas Tay ng DOJ, apat na prosecutors, Alice Amanda, Attorney Domingo, Attorney Ayan, tatlong kinatawan ng NBI, dalawang lawyers at isang agent. Sabi raw ni Yusek Tay, may reward na 1 million pesos kapag nagsamba sila ng kaso laban sa mga administrators ng KOJC para sirain at papasara ito at makuha mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy. Tapos si Regina Revalo daw ang scriptwriter naman sinasabi ng fake witnesses sa Senate hearing, mga kaboses. At may disclaimer po si Tio Moreno dito, I might be wrong sa mga names, medyo unclear ang audio ng video for me. I am open for correction. So ayan, yan po yung matinding akusasyon, mga kaboses, nito pong fake witness, mga kaboses, na na-link doon kay Senator Risa Hontiveros. Kung totoo po ito, mga kaboses, mukhang delikado talaga ang posisyon ni Risa Hontiveros dito, mga kaboses, no? Lalo na po magsasampa ito ng kaso, ito pong batag ito, mga kaboses. At nakikita po natin ngayon, nagsilitawan na siguro nadala sa konsensya, mga kaboses, kasi pastor, pinakulong mo yung mga leaders na wala namang ginagawa sa iyo, kinalaban mo dahil lang sa pera, pagkalaki-laking pera, mga kaboses, yung ibinigay sa kanila. At ako po hindi po naniniwala, mga kaboses, no, na sa aking opinion lang hindi po ako naniniwala na nabayaran ito o sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros na baka na bayaran itong taong ito sa kabila. Kasi unang-una wala na sila sa posisyon. Nakakulong na yan si PRRD doon sa ibang bansa. Si Vice President Sara Duterte may kinakaharap na problema. Si Pastor Apollo Kibuloy may kinakaharap na problema. Sino ba yung mga merong kapasidad ngayon? Yung administrasyon na umaatake sa kanila. Kasama na kayo dyan, Senator Risa Hontiveros. No? So, para sa akin, siguro, bumaliktad dito kasi dahil talaga sa konsensya. At sana po yung mabigyan po ito ng gobyerno ng proteksyon, mga kaboses. Kasi delikado itong bata nga ito ngayon. No? Delikado ang pinanggagawa niya. Sana mabigyan ng proteksyon ng ating gobyerno, mga kaboses. Diba? Ako, natatakot ako, mga kaboses, para sa kanyang kalagayan kasi matindi po ang kanya pong ibinulgar, no? Mga kaboses, hindi po basta-basta. At kung si PRRD, kung sino pa mga malalaking tao dyan ay kayang ipakulong at kayang gawan ng kaso ng administrasyong ito, mga kaboses, ito pa kayang batang ito. So, ito, no? Mga kabos, yan po ang laman ng atin pong diskusyon ngayong araw. Ito pong post ni Senator Risa Hontiveros, mga kaboses, magbibigay po tayo ng or babasahin po natin, mga kaboses, yun pong mga reaction kasi pinutakti po ito ng mga netizen. May comment pa nga si Tio Moreno dito. Ang issue po is star witness nyo si Rene. Lahat ng information against Kibuloy, kinuha nyo galing sa kanya. 12K pa nga per information. Kung hindi takot, dapat ilabas niyo ang paper trails. Huwag ninyong takutin ang tanim fake witness niyo. Salamat kaayo, Madam Chair. Kung fake news lang pala si alias Rene, so bakit kayo naniniwala sa kanya? Yan po. At marami pa po ang mga mga kaboses nag-comment. No, marami pa po. Ang dami po ng mga nagko-comment dito, mga kaboses, na mga netizens sa pinutakti po siya online. So, abangan po natin ang susunod po nito. No? Importante pong masagot ito na malinaw ni Senator Risa Hontiveros sa akusasyong ito, mga kabos. God bless po sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong panunood. Please subscribe, like, and share po sa ating YouTube channel, mga kaboses. At palagi po dapat kayo makatutok, no, para updated po kayo palagi po sa ating pag-uusapan, no? Every time po na may mga bagong updates at uploads, mga kabos. God bless po sa inyong lahat. At ako po si Kaboses Wins. Kayo po nanonood sa Standpoint Analysis, mga kaboses. And God bless po sa inyong lahat and bye-bye.